mukhang na na nakaligtas daw si Senator Jinggoy. Mukha nga, oo. Sabi pala kasi ni Bryce Hernandez kanina, may binabanggit siyang Mina at saka Beng. Oo, 'di ba? Although hindi kasi staff yun ni Senator Jinggoy si Beng yun nga. Oo. 'Di ba sinabi na dati ni Senator Jinggoy, ano 'yan, nobya yung term niya, nobya ng staff niya. Oo. Tsaka wala daw siyang nakita Tinanong siya nakita mo ba na yung parang bigayan ng pera? Physically ko nakita. Hindi daw nakita Hindi sabi naman ni Bryce. daw. Pero dahil po dyan sa mga sinabi na yan, mas maigi, pakwento na lang tayo pala. Mas maganda yan. Mas madetalye to. Mismong yung atin pong mojo na si Mary Mon Reyes, maghapon pong tinutukan yung nangyaring hearing dyan po sa Senado tungkol nga po dyan sa flood control project para mabigyan tayo ng mga highlights ng nangyari sa maghapon. Hi Mary Mon! Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Nakatay tayo dito sa labas ng Senate building kasi dito sa likuran ko, iyaan ng parking, pero nandyan din sa loob yung detention facility kung saan yung mga na-contempt ngayon, bukod na dito kay former ADE Bryce Hernandez, nadagdagan na cited for contempt din ito. Na-cite in contempt din si Pacifico Curly Discaya dahil sa tila pagsisinungaling daw niya sa reasoning kung bakit absent ang kanyang asawang si Sara Discaya. Ang sabi kasi nitong si Curly, meron daw heart condition or medical condition si Sara kaya hindi raw makakapunta sa pagdinig. Pero nung binasa naman ng komite yung kasulatan or yung excuse letter ni Sara, nakalagay na meron daw siyang company meeting na pag-uusapan daw yung issue pumapalibot sa kumpanya at hindi raw ito maaaring makansela ngayong araw. So doon nagkaroon pa ng pag-question yung mga senador. So nakita nila parang nagsisinungaling daw itong si Curly. So cited siya for or in contempt. Kasama niya, ito rin si former District Engineer Henry Alcantara, cited na rin siya for contempt dahil sa patuloy raw na pagsisinungaling niya na kesyo wala raw siyang alam tungkol sa ghost flood control projects. Even si DPWH Secretary Vince Dizon naman, ibinahagi niya kanina, sa loob na lumipas sa 2 linggo, lagpas 100 na reports na raw ang natanggap ng DPWH tungkol sa mga ghost at quote very substandard na flood control projects. Kaya naman, plano nila sa loob daw ng mga susunod na linggo, maglalabas na rin sila ng transparency portal na naglalaman ng kanilang update sa investigasyon, maging yung mga anomalous na mga proyekto, yung proponents nito, at yung mga opisyal na nasasangkot. And since buo na rin daw ang Independent Commission for Infrastructure, lahat daw ng findings sila ibibigay nila sa ICI para raw sa mga karampatang kaso na isasampa sa mga nasasangkot. Balik sa inyo. Mary Mon, tama ba kasi sinabi nga sa amin pinag-uusapan namin ni na Jovi at saka ni Chiki kanina na mag-stay sila dyan, madidetain sila hanggang sa susunod na Senate hearing. Kailan ba yung susunod? Oo, yung actually until further notice pa yung magiging schedule ng Blue Ribbon Committee. Pero sa nagiging direksyon kasi ngayon, ang nakikita ni Senator Ping, gagawin ang pagdinig ng Blue Ribbon sa araw na walang plenary session. So tulad ngayon, natapos magpa 5 p.m., usually nung mga lumipas, Monday nakaschedule ang Blue Ribbon. So until before 3 p.m. lang sila pwedeng mag-hold ng kanilang hearing. Ngayon, pwedeng lumagpas ng 3 o'clock dahil walang plenary session. At ang so far na naririnig din natin, as soon as possible, isa-schedule ulit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero may nabanggit ba na petsa kung kailan yung ICI? Kasi nasa B na rin pala si Bryce Hernandez ng ICI. So paano magiging arrangement nun? Yun yung hinihintay natin sa ngayon kasi actually ang nakuha rin nating impormasyon, nagkakaroon din ng meeting ngayon itong mga officer ng Office of the Sergeant at Arms. So maaari, baka bukas makarinig tayo ng update mula sa kanila, pero ang nakita natin so far from the Senate is yung magiging yung kwarto nito ni Alcantara, ni Bryce Hernandez na parang may loft type ng beds pero parang magkakahiwalay yata sila ng kanilang kwarto. Lalo pa baka magkaroon ng alitan sa pagitan ni Alcantara at saka ni Bryce Hernandez. Ay, ganun. So, loft type ng ng bed. Tapos paki-describe pa sa amin. So, syempre may air condition. Yan. Ano pa yung nandun sa loob ng kwarto? Oo, so nakita natin may mga cabinet doon at yung sa video na pinrovide sa atin, may maaaring mapaglagyan ng gamit tulad ni Bryce Hernandez. Nakita natin may dala siyang bag, yung mga damit niya, nilalabas niya na. And maaari same goes din dito para kanila Curly Discaya. Bukod dyan, meron din tayo nakita na nag-undergo din sila ng medical examination. Parang sinecheck yata yung blood pressure ng mga ito. Lalo pa, for example, kanina si Sally Santos ng Sins Construction, sinabi niya parang nahihilo raw siya.
parang na-overwhelm daw siya doon sa questioning sa kanya kanina dito sa Senado. Pero so far kasi off-limits pa para sa mga kawani ng media. Hanggang dito lang tayo. Pero somewhere dyan sa loob, sa basement, sa parking ng Senado, nandyan ang custodial facility. Huling hirit na lang sa akin, Mary Mon, nagkaroon ba kayo ng chance na makausap sina Senator Jinggoy Estrada or Senator Joel Villanueva? Ano yung nabanggit nila kung sakaling nakausap ninyo tungkol doon sa mga sinabi ni Bryce kanina? Actually, ang nakapanayam lang kanina ng media itong si Senate President Tito Soto kung saan titignan niya raw itong pinopropose na nga na pag-evaluate sa mag-asawang Diskaya sa kung sa ilalim sila ng Witness Protection Program. Bukod dyan, itong si Justice Secretary Crispin Remulla nakapanayam din ng media at sinabi niya bukas daw magsisimula na nga raw sila, titimbangin nila yung lawak daw ng proteksyon na maaari nilang ibigay dito kay Curly. Bukas daw, ine-expect sa DOJ, pupunta naman si Sara Diskaya. And yung lawak naman ng impormasyon na maaaring ibigay ng mag-asawang Diskaya kung sakali nga masama sila dito sa WPP. Even itong kay Bryce Hernandez, na kuwari kanina nanghihingi siya ng legislative immunity, pag-aaralan din daw nila kung sakali, kung gusto rin ba nitong maging bahagi nga ng WPP, kung pwede nga ba or if hindi, ano yung maaari nalang gawin sa kanilang sitwasyon. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon. Parang mahaba-haba pang pagbabantay gagawin ni na Mary Mon eh. Andyan sa labas. Thanks, Mary Mon. So, syempre, kaya natin siya tinawag dahil nga dun sa detention nung mga contractors at mga engineers. Doon sa likuran niya, doon talaga yun. Malapit sa Sergeant at Arms.